dinner, ma'am. Anang Indian chauffeur ng Emirates Car Service. Nasa entrance na sila ng apartment building sa Jumeirah Lake Towers kung saan naroon ang unit ni Alay. Mabigat ang kalooban niya dahil sa paglalayag sa alaala ng nakaraan. Thank you. Sumulyap siya sa kanyang wristwatch. In-adjust na niya ang oras niyon sa Dubai time. Alas 8 na ng gabi roon, kaya alas 12 na ng hating gabi sa Pilipinas. Gusto niyang magpahinga agad dahil maaga silang magkikita ni Alay bukas ng umaga. She had to make a little adjustment in body clock due to the 4-hour difference. Ibinili ni Alay sa kanya na iniwan nito sa reception desk ang magnetic key ng unit nito. Ang unit daw na yon ang unang regalo ng mayamang mapapangasawa nito bago ito binili ng sariling villa. Napakaswerteng babae. Sa loob-loob niya. Pilipina ang receptionist at agad na ibinigay sa kanya ang magnetic key unit ni Alay matapos niyang ipresenta ang printed authorization letter na in-email ni Alay sa kanya at ipakita ang kanyang passport. Ibinilin nga po kayo ni Ma'am Alay sa akin. May dinner date lang daw siya ngayon kaya hindi kayo mamit. Bonggang-bongga po ang swerte niya. Mayaman na, super gwapo pa ang magiging asawa niya. Ipinakilala niya sa akin. Cool kasi ang si Ma'am Alay. Nginitian niya ito. Meron talagang swerte sa love. Sana nga po maambunan ako ng swerte. I'll go ahead. See you tomorrow. Paalam niya sa madaldal na receptionist. Enjoy your stay, ma'am. Viola po ang pangalan ko. From 2 in the afternoon until 10 in the evening ang shift ko. Filipina rin po ang nasa morning at graveyard shift kaya wala kayong magiging problema just in case may kailangan kayo. Thanks. Alay's unit is on the 20th floor. It was well maintained. 2 bedroom, malawak at maaliwalas ang living room. Kumpleto ang mga gamit sa kusina. She would stay in the guest room as Alay told her when they last spoke over the phone 2 days ago. Pagkababa ng bag ay agad niyang tinawagan ng kanyang ina. Alam niyang naghihintay ito ng tawag niya. Sinubukan niyang tumawag kanina pagkarating sa Dubai Airport pero hindi siya makakonect. Hello, anak? Agad na sagot ni Aling Minerva sa pangalawang ring. Hi, Mommy. Nandito na ako sa apartment. I landed here safe and sound. Mabuti naman kung ganun. Ang anak mo, matagal bago ko napahinto sa pag-iyak. Sabi ko, bukas ng umagang-umaga ay tatawagan mo siya. Parang piniga ang puso niya. Sige po. Gigising ako ng maaga para makatawag dyan bago siya pumasok sa school. Miss ko na agad si Miko. Mag-ingat ka dyan, anak. Ayokong pag-uwi mo uli galing Dubai umiiyak ka na naman. Mommy, alam ko namang nabigo kita. Nag-iisa ninyo kong anak ni Daddy tapos nabigyan ko pa kayo ng kahihiyan ng pag-uwi ko galing Dubai buntis ako. Nang umuwi kang buntis, wala kang narinig na panunumbat mula sa amin ng daddy mo. Hanggang sa namatay ang daddy mo ay hindi mo narinig na sinisi ka namin. Blessing si Miko para sa akin. Kung wala siya, malamang hindi ko agad matatanggap ang pagkawala ng daddy mo. Pero tama na ang isang pagkakamali. Hindi masamang umibig pero dapat ay sa tamang lalaki. I know, Mommy. I have learned my lesson. Besides, sapat na si Miko sa akin. Hindi ko na siguro kailangan ng lalaki sa buhay ko. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Bata ka pa. 30 anyos ka pa lang. Kailangan din ni Miko ng father image. Matalino ang anak mo. Panay na ang tanong tungkol sa papa niya.
Sa school, palaging pinag-uusapan kung anong lahi ng tatay niya dahil sa kagwapuhan niya. Siguro anak, kapag nagkaisip si Miko, kakailanganin mong maging handa kung paano ipapaliwanag sa kanya ang kanyang pinagmulan. You can't cheat him, you know. So sooner or later, kailangan mong ipaalam sa kanya kung sinong tatay niya at kung gugustuhin niyang makilala ang papa niya. Iyon ang mas dapat mong paghandaan. Alam na alam ni Carmela ang bagay na yon. Saka ko na lang po iisipin yun, Mommy. Magpapahinga na po ako. O sige anak, ako'y magpapahinga na rin. Ingat ka dyan. Kiss Miko for me, Mommy. I will. Good night. Napaisip siya ng malalim sa sinabi ng kanyang ina. Inevitable talaga na sooner or later ay makilala ni Miko si Amir. Matalino naman ang kanyang anak. Nasisiguro niyang mauunawaan ito kapag ipinaliwanag na niya ang katayuan nito. Na maaaring mas makagulo pa sa sitwasyon kapag nakilala nito ang ama. Malamang na may mga anak na rin ngayon si Amir. Hindi na nga niya tinapos ang kontrata niya nang malamang buntis siya. Natakot siya noong una, pero nang lumaon ay inisip niyang blessing iyon para sa kanya. She had supportive parents. Naroon pa lang siya sa Dubai ay inamin na niya sa mommy niya ang kanyang kalagayan. Amir was upset when she filed her irrevocable resignation. Hindi nila napag-usapan minsan man ang namagitan sa kanila. Hindi siya nag-attempt na magtanong dahil alam naman niya ang dapat kalagyan. Lalo pat naianunsyo na ang kasal nito. Madalas na nakikita niya itong nakatingin sa kanya, ngunit kahit minsan ay hindi ito nagbanggit ng anumang tungkol sa namagitan sa kanila. Kung noong unang ang hinalikan siya nito noon, sinabi nitong walang dapat makaalam dahil alam niya ang konsekwensya. Yun pa kayang may namagitang sexual sa kanila? Worst, buntis siya. Wala siyang karapatang sumbatan ng lalaki dahil kusa niyang ipinagkaloob ang sarili rito. Why do you have to resign? Tanong ni Amir nang personal niyang iabot ang resignation letter. You don't want to work with me anymore? I want to go back to the Philippines. Without finishing your contract? You only have 2 months left. If you do not finish your contract, you will have 6 months of automatic ban from the Department of Labor and 6 months from the company. You can't work in UAE for 1 year. Mahahalata na ang tiyan niya kung hihintayin pa niyang matapos ang kanyang kontrata. It's fine. I don't want to work again in UAE. Carmela, if this is because of what happened between us, we can talk about it. I want you to know that— Please don't mention it. I forgot about it already. That was a mistake. Para siyang sinasakal habang sinasabi iyon. She could have said she was having his child, but there was no reason to let him know. Hindi naman ito iuurong ang kasal kung malaman nitong buntis siya. Ayaw niyang magulong buhay ni Amir at ang pamilya nito. Kinikilala ang mga ito sa buong UAE dahil sa dami ng negosyo. Samantalang isa lamang siyang puwing na maituturing. Hindi siya nito mahal. Siya lang ang nagmamahal. Sasarilinin na lamang niya ang problema. Pagbalik sa Pilipinas ay magkakaroon na siya ng kakampi, ang kanyang mga magulang. It's not my nature to plead to any employee to stay. If you want to go, you may go even now. I don't need you here and I don't need you in my life. Umiyak siya ng umiyak pagkatapos ang pag-uusap na yun. Day 1 ng pagbabalik ni Carmela sa Dubai ay sumabak agad siya sa trabaho. Pinuntahan siya ni Alay sa unit.
Tama ang sinabi ni Missy na may pagkamakulit si Alay, pero sigurado naman siyang makakasundo niya ito gaya rin ni Missy. Mabuti na lang at nakausap na niya si Miko sa Skype bago pa dumating si Alay. Hindi na ito umiiyak. Pinangakuan niya itong uuwian ng tablet sa kanyang pagbabalik. Matapos ang maikling kumustahan ay naging hyper na si Alay na pag-usapan ng detalye ng kasal nito. When I saw your profile and reviewed your past events, nasiguro kong ikaw ang hinahanap ko. I want the best wedding. A fairy tale-like wedding. May ginawa na akong checklist. Medyo kapos tayo sa oras pero magagawa natin. I know you can. Don't worry about my wedding gown. It's all personally taken care of by me. By the way, the wedding and reception will be at Burj Al Arab. Also, I'll arrange a meeting with the reception in charge na kasama ka. Napawaw si Carmela sa isip niya. Burj Al Arab is the only 7-star hotel in the world. Mukhang masayang-masaya ka. Hay, wala nang ang masasaya pa sa akin. Napakaswerte ko kay Hussein. You're lucky. I know. Proud na sagot ni Alay. Ikaw, are you single or married? Single, but I have a son. Really? Malay mo, dito mo makilala sa Dubai ang kapalaran mo. I doubt. 3 months lang naman ako rito. I'll be back to the Philippines the day after your wedding. Well, you can never tell what's in store for you. Ako nga, hindi ko naman inisip na makikilala ko si Hussein. I was just having a tour here with my friends. Nakita niya ako sa Doe Cruise. Ayun, hindi na ako nilubayan. And take note, ipinaglaban niya ako sa pamilya niya. Pumayag siya na sa Christian rites kami ikasal. But of course, we will also get married in Muslim rites. Naaaliw siyang makinig sa kwento ni Alay. Masamang makaramdam ng inggit, pero hindi niya maiwasang mainggit sa swerteng tinamo nito. Hindi na ang tungkol sa mga material na bagay na mayroon ito, kundi ang kaligayahang nararamdaman nito ngayon dahil sa pag-ibig. Sa Le Classique, isang fine dining restaurant sa Emirates Golf Club, Emirates Hills, ang lunch meeting ng ilan sa mga involved sa wedding. Naroon daw kasi ang fiancé ni Alay dahil may business meeting din ito roon kasabay ng paglalaro ng golf. The lunch was superb. Maikli lamang ang discussion kasama ang florist na British at ang photographer na Pilipino rin. Nauna nang umalis ang mga ito. Nang magpaalam siya kay Alay na babalik na sa apartment ay pinigilan siya nito. Hussein is coming. He just played golf with his business associate. He's coming here in 20 minutes. Ipapakilala kita sa kanya. For now, let's have coffee while waiting for him. Maaga pa naman. Hihahatid kita sa GLT mamaya. O gusto mong mag-ikot sa mga malls? Just tell me, I can drop you off. I prefer to stay in the apartment. Marami akong kailangang pag-aralan para sa wedding mo. I also need to update Missy later. Sabi ko na nga ba at hindi ako nagkamali ng pagpili sa Events Unlimited. At hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko nang sabihin ni Missy na hindi siya pwede. Salamat sa tiwala. Tinitigan siya ni Alay. I see something in you. Ano yun? Maganda ka pero malungkot ang mga mata mo. Kulang ka siguro sa love life. Kaya if I were you, you better find a man sooner or later. Marami dito sa Dubai. Biro nito. Tinawanan lang niya ito. Patuloy ang discussion nila ni Alay habang nagkakape. She was showing her some images of her previous events to give her more ideas. Maya-maya excited itong tumayo. My love is here! Hi, darling!
Napalingon si Carmela. Dalawang lalaki ang paparating. Ang isa ay may higpit na niyakap ni Alay. Ang isa ay muntik nang makapagpahimatay sa kanya. Si Amir. Pinaglalaroan ba siya ng kanyang guni-guni? When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. 4 Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.